May mga bagay na may kanya-kanyang dapat kalagyan. Kung sakaling hindi mo alam kung saan ka lulugar, mas mabuti pang magpatangay ka na lang sa hangin sa himpapawid kaysa salubungin ang agos ng tubig sa ilog. Sa paglubog ng buwan, matatanaw mo ang mukhang liwayway na nananahan sa gitna ng dalampasigan. Once there was a witch who fell deeply in love with a soldier. But the soldier doesn't love her in return because he was in love with the princess. The witch had been doing everything since then just to make the soldier love her. And with all her hope and spell, she made it. And a miracle came which made the soldier choose the witch over the princess. It was a starlight when the soldier finally learned to love her with all his heart. And the witch was living a happy life after she got married. Nagpasabog siya ng isang malaking bomba. At talagang tinamaan ako nung makita ko to. Napaka-deadly ng ginamit niyang sandata at aminado akong walang panama pati secret weapon ko. Pagbukas ko ng pinto, gulat na gulat talaga ako sa nasaksihan ko. Magkasiping sila. Talagang nagsisiping sila. At sa sarili pa naming pamamahay. Though, romansahan pa lang ang nadatnan ko, pero natitiyak kong doon din to uuwi. Parang napuruhan na ako sa espada ng babaeng to, na tumagos sa puso ko. Nasaktan ako. Sinong hindi masasaktan kung mauhuli mo ang taong pinakamamahal mo na nakakulong sa kwarto kasamang kalaguyo niya? Anong ibig sabihin nito? I really don't understand kung bakit nakukuha ko pang magtanong. Nataranta ang magaling na lalaki at hindi malaman kung paano ibobotones ulit ang polo niyang kamuntikan ng mahubad ng bruhang parang ayaw pang tumayo sa kama kahit nakita na niya ako. Denisa, let me explain. No, bigla akong napasigaw. How could you do this? Umatras muna ako sa laban. Gagamitin ko muna ang sugat ko. Paghahandaan kong mabuti ang bruhang to at sa susunod naming pagkikita. Sa ngayon, hinila ko muna ulit ang pinto at saka na ako tumakbo ng mabilis palayo. There is where the war begins. Mistress. I hate the word. I hate the woman behind the word. And I hate the man beyond the word. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko dito. Parang tangang nakaupo dito sa isang pangit na resto somewhere in San Fernando. Hinihintay ko yung manager na lumabas. Sana tama yung info na nakuha ko na dito nagtatrabaho yung mistress na yun. Since last night na mahuli ko sila sa akto, hindi na siya matanggal sa isip ko. And now, I'm here like a fool, trying my luck to talk to her na lumayo na siya at huwag nang magpakita pa sa amin forever hanggat nakokontrol ko pang anger ko. I put my Gucci shades on nang matanaw ko na siyang lumabas dun sa pinto ng counter. Her beauty made her the most disgusting whore I've ever seen. If I only have the rights na ilampaso siya sa sahig, sisirain ko talagang pagmumukha niya. What are you doing here? Tanong niya nang makalapit siya sa akin. Hindi na ako magtataka kung bakit nakilala agad niya ako. Kagabi lang kami nagkita. In the most horrible way pa. Pero tinandaan agad niya ako. What do you guess? Did you bring your brain para isiping kakain ako sa bulok na restong to? Pagsusungit ko. Nandito ako para tingnan kung anong klaseng potahe bang pinapakain mo sa kanya at parang nabaliw siya sa'yo. O diba ang angas ko? Parang scene lang sa movie. Umupo siya sa tapat ko. Denisa, ayoko makipag-argue sa'yo. Please, open up your mind. And consider that I'm just a woman who fell in love. Aba, hindi ko inasahang pati name ko alam niya. Mukha nito? Pweh, I sigh. Ang kapal naman talaga ng mukha mo no? Hindi yan love. Denisa, please. Huwag ka naman sanang masyadong harsh sa akin. Ang arte talaga ng malditang to.
Tinanggal ko ang shades ko at nakipagtitigan ako sa kanya. Ayoko nang pahabain pang usapang to. I wanna go straight to the point. Layuan mo na kami, please lang. Pag mong sirain ang pamilya namin. Nanggigigil na talaga ako. Gigil na talaga. Bakit nga ba ako nandito at nagagawang makiusap sa babaeng to? Napupuno na ng inis ang utak ko at napupuno na rin ng galit ang palad ko. Denisa, wala naman akong balak sirain ang pamilya. Hindi pa niya nagagawang matapos magsalita. Sinampal ko na agad siya. Kating-kati na talagang kamay ko na masampal siya. Hindi na talaga ako nakapagpigil pa. Ang buong akala ko gaganti siya. Pero hinawakan lang niyang pisngi niya at biglang tumulo ang luha niya. Then pinahigil pa niya yung guard na lalapit sana sa akin. Are you happy now? Sabi niya sa akin. Mata sa mata, tagos sa kaluluwa. Parang naawa ko nung punas-punasan niyang luha sa pisngi niya gamit ang daliri niya. Nakatingin lang siya sa akin. Sinaktan ko siya, pero sa nakikita ko parang wala siyang balak na saktan ako pabalik. Malamang, parte lang to ng bait-baitan na palabas niya. At ako pang palalabasin niyang masama. Naging matigas ako. Sinuot ko ulit ang shades ko. Well, that's a mild relief I guess. Kapag hindi mo pa siya tinantanan, mas malala pa dyan ang aabutin mo sa akin. Pagkasabi ko, tumayo na agad ako at hindi ko na hinayaang makasagot pa siya. Ang cool ko lang maglakad at sinupladahan ko ang bawat empleyadong madaanan ko. Hindi naman talaga ako masamang tao. Actually, that was my first time to slap somebody's face. Minsan, kahit gaano pa kabait, may mga tao talagang nakakaya kang gawa ng masama. Kahit ayaw mo, hindi mo pa rin mapipigilang mangyari yun. Kasi nasasaktan ka eh. Siguro naman, may karapatan akong maging animal sa babaeng yun. Siguro naman, makatarungan lang na pagsalitaan ko siya ng masama at saktan. Kasi sinaktan niya ako eh. Mas nanaisin ko pa nga masampal sa muka kesa masampal sa puso. Jealousy. Iyan ang punot dulo kung bakit nagkakaganito ko. Ayokong may kahati sa oras niya. Kung papatol siya sa babaeng yun, siguradong mapang-iiwanan ako. Katawan ng puhunan niya at wala akong ganun. Hindi ko siya malalabanan sa ganoong paraan. Ang maaari ko lang ibigay ay contentment. Pero ang bruhang yun, hawak niyang satisfaction. Pagdating ko sa bahay, nararamdaman ko pa rin ang nerbiyos. Kapag nagsumbong ang babae yun, siguradong masasabol na naman ako. Dumiretso ako sa kusina para sana uminom ng tubig. Nagulat na lang ako nung may datnan akong nagkakape sa dining habang nagbabasa ng dyaryo sa tablet niya. Ano kayang ginagawa niya dito? Why are you here? Tanong ko. Alam ko kasi nasa office siya sa ganitong oras. Nalingon niya ako at binitawan niya ang hawak niyang kape. Oh, Denisa, can we talk? So nagsumbong na siya sa'yo? Ang bilis ah, sabi ko, sa pag-aakalang tungkol doon ang pag-uusapan namin. Baka kako tinawagan na siya ni Bruja kaninang pag-alis ko sa resto, kaya napauwi siya sa bahay ng ganito. Anong nagsumbong? Sino? Sus, sino pa ba? E di yung magaling mong kabit. Biglang nanlisik ang mga mata niya. Will you stop her calling kabit? At ano ba dapat ang isumbong niya? Nagkita ba kayo? May ginawa ka bang masama? OMG, hindi pala niya alam? Means, hindi pala nagsumbong ang Bruja. Sino ba kasing babaeng yun? Pag-iiba ko sa usapan. Pinaupo niya ako sa tapat niya. Mukhang napakahalaga ng sasabihin niya, kaya naupo na lang ako at nakinig sa kanya. She is Matilda. Tangina. In fairness, bagay ang name niya ha? Maldita. And I will marry her as soon as possible. What? Napatayo ako sa sobrang gulat ko at napampas pa sa ibabaw ng mesa. Just, what did you say? Are you out of your mind? Denisa, calm yourself down. But how can I calm down? Na hindi ko kilalang babaeng yun.
Hindi mo nga siya pinakilala ng formal sa akin, di ba? And now, you're telling me na pakakasalan mo siya. Muling nabuhay ang galit ko. Ganun mo na ba talaga ako binabaliwala, Dad? Denisa, look, please listen to me. About what you saw last night, I'm sorry. Hindi ko rin gusto na sa ganoong tagpo mo kami makita ni Matilda. Ipapakilala ko naman talaga siya sa'yo. Naghahanap lang ako ng magandang pagkakataon. But then, ayun, you saw us. Kaya naman nag-set ako ng dinner sa labas mamaya para makilala mo siya ng maayos at formal. No. Ayoko, Dad. Ayoko sa babaeng yun. Malandi siya. Denisa, please, respetuhin mo naman siya. O kaya, irespeto mo naman ako bilang daddy mo. Naku, napasobra yata yung sinabi ko. Sa bagay, sino ba naman yung babaeng yun para respetuhin ko? You know how much I respect you, Dad. But I'm sorry. Hindi ko matatanggap ang babaeng yun. Sa usapan naming to ni Daddy, si Mommy ang nasa isip ko. Paano naman ang respeto niya kay Mommy? At sa pangako niya sa akin na hindi na siya mag-aasawa ulit dahil ako lang ang aasikasuhin niya. Let me continue my story with my full name. Denisa Fuentes, 19 years old, student. Ang kwento ko ay hindi nalalayo sa kwento ng iba. Namatay si Mommy 5 years ago dahil sa sakit na cancer. At sa pagkawala niya, nangako sa akin si Daddy na hindi na raw siya mag-aasawa pang muli. Nung una hindi ko pinapansin ang pangakong yun. Masyado pa kasi masakit sa akin ang nangyari. Para sa akin kasi, ang pangako ay parang pagsasalita ng tapos ng isang taong hindi naman alam kung anong susunod na mangyayari. Hindi iniisip na baka maaaring mag-ibang lahat pagdating ng panahon. At hindi nga ako nagkamali. 5 taon pa lang ang lumipas, pero parang nakalimutan na ni Daddy ang pangako niya. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa babaeng yun. Isa lang ang alam ko, ayaw ko sa kanya. Ayaw ko sa kanya kasi ayokong isipin na papalitan niya si Mommy sa puso ni Daddy. Ayoko ring makasama siya sa bahay at gampanan niya ang papel ni Mommy. Parang horror movie sa akin ang dating noon. Pero kilala ko si Daddy. Kung may isang bagay siya na gustong gawin, gagawin talaga niya yun. Pero gagawin ko rin ang lahat para pigilang mangyari yun. Pumunta ako sa sinabing dinner ni Daddy. Pumunta ako hindi dahil gusto ko. Pumunta ako dahil may naisip akong magandang counter-attack. Parang chess game lang yan eh. Kung hindi mo alam kung paano maglaro ang kalaban, edi gayahin mo yung tirada niya. Kaya gagayahin ko na lang yung bait-baitin moves niya. Denisa, sinalubong ako ng beso-beso ni Daddy. I'm glad you made it. Of course, Dad. Pag-upo ko, hinitaan agad ako ni Maldita. I mean, Matilda, na nakaupo sa tabi ni Daddy. Ang plastika, kung basta parang walang nangyaring sampalan sa amin kaninang umaga. As if hindi siya nagalit sa lakas ng sampal ko sa kanya. Denisa, I'd like you to meet Matilda. Then hinarap niya si Bruja. She's my daughter. May kasama pa talagang ngiti. Ngingitian ko lang sana siya kunwari, pero ang best actress natin na pang Oscar award ng acting, kinamayan pa talaga ako. I'm glad to finally meet you, Denisa. Aba, gusto yata niyo mo sampal ulit? Ang galing magdrama eh. Nagtataka lang ako, bakit hindi niya binabanggit yung nangyari kaninang umaga? About what happened earlier, I'm so Ako na sanang magsasabi pero... Shh, it's okay. Just let it pass. Nakangiting sabi niya. Nalilito na ako. Naguguluhan. Ano bang gusto niyang palabasin? Ano ba talagang plano niya at nagbabait-baitan siya ng ganito? Ano ba yun? Usisa ni Daddy. Wala. Si Matilda ang sumagot. Huwag mo nang alam yan. 2 bagay ang naiisip ko kung bakit niya ginagawa to. Baka ayaw niya akong isumbong kay Daddy dahil ayaw niyang mapagalitan ako at maging dahilan para mag-away kaming mag-ama. O kaya naman,
Baka gusto niyang ilihim yun kay Daddy at gawin itong alas sa akin na pang-blackmail niya. Pero hindi mangyayari yun dahil hindi naman ako natatakot na malaman ni Daddy ang pananampal ko sa kanya. Tahimik lang ako habang kumakain kami. Tahimik lang din sila. Pero napapansin ko na maya't maya ang sulyapan nila. Parang nagpapakiramdaman kaming tatlo sa gitna ng kainan namin sa mesang to. Ayoko namang magkwento o magtanong tungkol sa buhay ng babaeng to. Sana sinama mo si Julius para sana makilala din siya ni Denisa. Pagbasag ni Daddy sa katahimikan. Wala siya eh. Kasama niyang lola niya. Alam mo naman kapag weekend, nasa kanila siya. Next time, isama mo siya sa bahay para makabanding ni Denisa. Muntik na akong mabulunan sa aking narinig. Kahit hindi ko kilala kung sino si Julius na pinag-uusapan nila, parang may idea na ako, ayon na rin sa tema ng pananalita nila. Malamang, anak siya ni Matilda. Kainis si Daddy. Bakit pa niya pinapapunta sila sa bahay? What do you think, Denisa? Ha? Nanlaki ang mata ko. Okay lang, Dad. Whatever you want. Sabi ko na lang, pero wala man akong balak makabanding yung Julius na yon. After naming kumain, nagiya na agad akong umuwi. Ayoko nang magtagal pa dito para lang makinig sa kwentuhan ng dalawa at lalong ayokong makita pa ang paghaharutan nila sa pamamagitan ng malagkit na tinginan. Ngayon, sigurado na ako na malapit nang magbagong takbo ng buhay ko. Unti-unti ko na itong nararamdaman. Pag uwi kasi namin ni Daddy sa bahay, yung cellphone niya agad ang inaasikaso. Ano pa nga ba? I'm sure nakatext niya si Matilda. Grabe naman, kahihiwalay lang nila kanina. Nanunood kami ng TV sa sala. Isa to sa bonding namin ni Daddy. Pareho kasi naming nakahiligang manood ng basketball game. Sabay pa kaming nag-cheers sa paborito naming Barangay Ginebra. Kaso, parang iba yata ngayong gabi. Katabi ko si Daddy sa sofa pero parang nasa ibang dimensyon ng utak niya. Hindi na kasi niya tinitigilan ng cellphone niya. Ang malala pa, hindi ko na siya makausap ng maayos. Puro okay, oo naman, hindi eh. Ang itinutugon lang niya sa akin sa tuwing may sasabihin ako. Ang nakakainis pa, tawa siya ng tawa sa tapat ng cellphone niya. Hindi ko alam kung anong usapan nila ng babae niya pero naaasiwa na ako sa kanya. Para siyang teenager na kinikilig. Sa inis ko, pinatay ko na lang yung TV at padabog akong umalis papuntang room ko. Akala ko napansin niyang pagkakairita ko nung ibagsak ko yung remote ng TV. Pero iba yung narinig ko sa kanya. Oh, matutulog ka na? Yan lang ang sinabi niya. Sinadya akong hindi sumagot para sana mahalata niya na hindi ako okay. Pero bigo ako. Na hindi malang siya nagtataka na iba ang kinikilos ko ngayong gabi. Patuloy lang siya sa kilig niya sa babaeng kalandian niya sa cellphone. Noong gabing yun, umiyak ako. Mom, sana nandito ka. Sobrang miss na kita eh. Sa paglipas ng mga araw, naging malungkutin ako. Palagi akong umiiyak mag-isa sa loob ng kwarto ko. Sobrang affected ako sa sitwasyong alam kong hinding-hindi ko mapipigilan. May malaking tampo kay Daddy, pero ni minsan hindi niya to nahahalata. Akala siguro niya okay lang ako at ayokong isiping hindi na niya pinapansin ang kaisa-isang anak niya. May mga oras din na naiisip ko na baka hindi na ako mahal ni Daddy. At tuluyan na siyang nalulung sa bisyo niya sa babae niya. Sa edad kong to, nauunawaan ko na may pangangailangan si Daddy bilang isang lalaki, kaya hindi ko siya masisisi kung mambabae siya. Okay lang sana ko kung yun lang yung habol niya sa babaeng yun na ginagamit lang niya pamparaos. Pero sa nakikita ko kay Daddy, mukhang seryoso siya sa babae na yun. And it seems to me that he already have strong feelings for her. Paano ba naman? Tinutuon niya yung sinabi niyang pakakasalan niya si Matilda. 2 buwan lang ang lumipas at iniharap na niya sa altar ang hanggang ngayon kinukonsider kong mistress niya. Tinuloy pa rin ni Daddy ang kasal na yun. Sa kabila ng malaking pagtutol ko, hindi na niya naisip kung anong mararamdaman ko. Wala siyang paki kahit nakikita na niya ako nasasaktan. Hindi sana ako dadalo sa kasal nila, pero may sinabi sa akin yung classmate ko na medyo nakatulong sa akin to change my mind. At siya si Rogie,
Yung classmate ko at the same time crush ko. Nasa school corridor ako noon. Nagbabasa ako ng pocketbook. Yun talagang pampalipas oras ko. Lalo na't isa akong lone wolf sa school. Walang kaibigan, laging nag-iisa. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na sumasama sa mga grupo-grupo. Hindi ako pala barkada, pero wala naman akong nakakaaway. Pero sa buhay estudyante ko, may mga lalaking pumuporma din sa akin. Ako kasi ang muse sa school, at kapag sinabing muse, syempre alam na. But those guys didn't catch my attention. Mas nahihiwagaan kasi ako sa lalaking hindi pumapansin sa akin. Alam mo yun, yung parang may gayuma ka at nahuhumaling lahat ng guys sa'yo, pero may isang guy na hindi tinatabla ng gayuma mo. At ang kais-isang guy na yun ay walang iba kundi si Rogie. Simpleng araw lang yun. Habang hinihintay namin yung professor namin, tumatambay muna kami sa koridor. Yung iba nagkukwentuhan, may naghaharutan, at ako ang bukod tanging nagbabasa ng pocketbook. Alam ko, nasa paligid lang si Rogie, pero hindi ko inasahan at hindi ko lubos akalain na noong araw na yon ay kakausapin niya ako. Denisa. Nagulat ako nung kinalabit niya ako sa braso. Tapos paglingin ko ay may inabot siyang panyo sa akin. Sa'yo yata to, sabi niya. Nang mapatingin ako sa kanya, parang may fireworks sa loob ng mga mata niya. Hindi naman akin yan eh. Sagot ko sa kanya nung ma-recognize kong hindi ko pagmamayari ang panyo. Hirap no? Sunod niyang sabi. Ha? Nagtaka ko kung ano yung tinutukoy niyang mahirap. Hirap kapag kailangan mo ang isang bagay pero hindi mo pagmamayari. Wow naman, parang may nahugot ako dun ah. At ang unang pumasok sa utak ko, syempre si Daddy. Kailangan ko siya, pero hindi ko na siya pagmamayari. Hindi akin yan, pero paano mo nasabing kailangan ko yan? Sunod kong tanong sa kanya. Alam mo kasi, may lahi kami na fortune teller. Wika niya. Ano? Fortune teller? Manghuhula? Talaga? Napangiti ako. Sige nga, anong nababasa mo sa akin? Tumindig ako at hinarap ko siya. Nakikita ko, umiiyak ang puso mo at kailangan na kailangan niya tong panyong dala ko. Napatitig ako sa kanya at noong mga sandaling yun, parang gusto ko siyang yakapin at magpa-comfort sa kanya. Hindi ko pinapahalatang pinagdadaanan ko kahit kanino, pero siya, nakita niya yun. Hindi ko alam kung anong magic spell ang gamit niya, pero napasaya talaga niya ako at nagawa kong ikwento sa kanya ang problema ko kay Daddy, pati yung tungkol sa kasal na hindi ko sana dadaluhan sinabi ko. Sabi ko wala na si Mommy at ngayon magpapakasal si Daddy sa ibang babae at ayaw ko yun. Ayaw mo bang sumayang Daddy mo? Sabi niya. Bakit? Hindi ba siya masaya sa akin? Sabi ko naman. Bakit? Napapaligaya mo ba siya? Nagulat ako sa sinabi niya. Kaya bigla ko siyang nasapak. Sapul lang naman siya sa mukha. Bastos ka. Sex kasi ang unang pumasok sa isip ko sa tanong niya. Aray ko? Napatres pa siya. Bakit mo ako sinuntok? Grabe, ang cute pa rin niya. Ikaw bastos ka? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Grabe, bayolente ka. Bakit? May masama ba sa tanong ko? Siguro nga napapasaya mo siya. Pero hindi buo ang ligayang nararamdaman niya. Natural lang yun sa isang tao, no? Basta. Walang kwenta yung sinasabi mo. Sabi ko sa kanya. Pero ang totoo, hindi ko lang matanggap na tama siya. Ewan ko sa'yo. Ang tigas pala ng ulo mo. Hindi ka naman pala mapagsabihan eh. Hindi ka marunong makinig. Sarili mo lang pinapakinggan mo. Aba, galit na ba siya? Bakit? Sino ka ba sa akala mo para pagsabihan ako? Wala kang pake sa buhay ko, no? Teka nga, bakit pala bigla kami nag-away? Pero sa kabila ng sinabi kong wala siyang pake sa buhay ko, ay nagsalita pa rin siya. Pumunta ka sa kasal ng Daddy mo. Kung talagang mahal mo siya, at mahalaga siya sa'yo. Dahil ikaw lang ang kukumpleto sa kasiyahan niya sa araw na yun. At saka niya ako iniwan. Iyon ang dahilan kung bakit kahit ayaw ko,
pumunta pa rin ako sa kasal. Para sa kasiyahan ni Daddy. Akala tuloy niya okay na sa akin ang lahat. Akala niya tanggap ko ng kabit niya. Thinking na si Mommy ang orihinal na asawa. Ang hindi niya alam, nagsisimula pa lang mag-init ang tunay na laban between his mistress versus me. A week after the wedding, nagsimula na ang miserable kong pamumuhay kasama ang kabit ni Daddy at ang nag-iisang anak nito. Nagulat pa ako nung una kong nakitang anak niya. Palabas na ako ng kwarto noon, Sunday ng umaga. Kagigising ko lang. Pagbukas ko sa pinto ng kwarto ko, nakita ko siya na nakaupo dun sa may sala at sarap ng buhay habang nanonood ng TV. Teka, sino ka? Tanong ko sa kanya nung hindi ko pa siya kilala. Hindi niya ako sinagot. Tumayo muna siya at lumapit sa akin. Ikaw siguro si Denisa. Sabi niya at may balak siyang kamen ako. I'm Julius. Pero wala akong balak kamihan siya. Kaya iniba ko agad ang usapan. Ang aga mo naman yatang manood. Kunyari, dinungaw ko ang TV. Nakahalada yata kaya binawi na niyang kamay niya. Naiinip ako eh. Then bumalik na siya sa sofa. Walang magawa dito eh. At muling umupo ng sarap buhay. Anak nga siya ni Matilda. Pareho silang makapalang mukha eh. Pero akala ko bata pa siya. Sa lola pala niya siya every weekend. Ang tanda na nito. Magkasing edad lang yata kami. Ako nga palang anak ng napangasawa ng tatay mo. Sunod niyang sabi. Wala akong pake. Sinungitan ko siya at tinalikuran. Pumunta na ako sa kusina dahil ayoko nang makipag-usap pa sa kanya. Haha, nice to meet you, Denisa. Pangaasar pa niya. Pagdating ko sa kusina, mas naasar ako sa nakita ko. Nadatnan ko si Matilda na suot yung apron ni Mami habang naghihiwa ng onion sa tabi ng induction cooker habang si Daddy nagkakape sa dining table. Aba, feelingerang buruha. Bakit niya ginagamit ang apron ni Mami? Bakit hindi niya dinala yung kanya? Oh, Denisa, gusto mo ba ng coffee? Gagawin kita, wait lang. Nakangiting sabi sa akin ni Matilda. Ayoko. Pasutil kong sabi. Tinignan ako ng masama ni Daddy. Denisa, ayoko yung ganyang attitude ha. Pakitunguhan mo ng maayos si Tita Matilda mo. Dahil mula ngayon, dito na sila titira ni Julius. Hindi na ako nagulat sa sinabi ni Daddy. Expected ko na to noon pa. Nalulungkot lang ako kasi may ibang taong gumagamit na ng kusina ni Mami at may ibang tao ng paggala-gala dito sa bahay. Nakakapanibago na. Wala pa man pero sa pinapakita ni Daddy, parang ako ang sampid sa bahay na ito. Parang may bago na siyang pamilya at ako ang nakikitira. Ang saya kasi nilang tingnan habang nag-aalmusal sila. Niyaya nila ako pero tumanggi ako. Mas gusto ko pang mag-isa at magkulong sa kwarto ko. Hindi ko na gusto ang atmosphere dito. Hindi ko na gusto ang vibes. Parang gusto ko nang maglayas na lang. Sunday ngayon. Family day. But I suddenly felt that I'm not belong to this family. And I'm not at home in my own home. Kinagabihan, manunood sana ako ng basketball game pero nadatnan ko silang tatlo na nanonood ng teleserye. Nakiupo ako sa kanila. Hindi nila ako napansin kasi nakatutok silang tatlo sa TV. Si Daddy, as if nasubaybayan ang kwento ng teleseryeng to, kung makanood tutok na tutok talaga. Dad, championship ng Ginebra ngayon diba? Lipat mo na, silipin natin yung game. Mamaya na lang anak, kita mong may pinapanood ng tita mo eh. Okay, nagwagi na naman si Bruha. Kahit silip lang sa game ayaw talaga ni Daddy, samantalang patalastas naman. Dati, hindi niya mapalampas yung game, pero ngayon, pinagpalit niya ang championship sa walang kakwenta-kwentang teleserye. Buti lang may TV ang cellphone ko. Sa kwarto ko na lang ako nanood. Pinagtiyagaan kong manood sa maliit na screen habang nanlalabo ang mga mata ko sa luha. Nagsiselos ako kina Daddy. Sobra. Mom, sana nandito ka. Sobrang miss na talaga kita. Kahit wala akong ganang pumasok sa school, pinilit ko pa rin bumangon, maligo at mag-uniform kinabukasan. Hindi ko alam kung paano ko nakatulog kagabi. Sa pagkakatanda ko, nanonood ako sa cellphone ko
pero nang magising ako, nasa drawer na yung phone ko tapos may nakabalot ng kumot sa katawan ko. Nung ready na ako for school, lumabas na ako ng kwarto. As expected, nakita ko silang tatlo na sama-samang nag-aalmusal sa dining. "Kumain ka muna, Denisa, bago ka umalis," sabi sa akin ni Daddy nung makita niya ako. "Dead ma. Denisa, I said take your breakfast before you leave." "Hayaan mo na," sabat naman ni Matilda. Then hinarap niya ako. "Kung gusto mo, baunin mo lang. Teka, ipaghahanda kita." "No," bigla akong nasabi. Napatingin sa akin si Julius. No need. Dito na lang ako kakain. Mas gusto ko na to, kaysa ipagbaon pa niya ako. Si Mami lang ang gumagawa nun. Umupo ako sa tabi ni Daddy. Nasa harapan naman namin yung mag-ina. Sa palagay ko, hinihintay talaga nila ako. Kasi may nakataob na pinggan sa tapat ko. Ang daming nakahain. May cheese omelette na paborito ko. Ngayon lang ulit ako makakakain ng ganito dito sa bahay since nawala si Mommy. Hindi kasi namin alam ni Daddy lutuin to. Na-try namin pero massacre. Habang kumakain ako, in fairness, masarap. Biglang, "Mauna na po ako." Nagpaalam na si Julius. "Oh, ba't di ka na lang sumabay sa amin?" sabi naman ni Daddy. "Hindi ba't dun ka rin naman sa school ni Denisa nag-aaral?" "Hindi na po. Aagahan ko pong pasok ngayon kasi mangangapa pa po ako sa school. First day ko po kasi ngayon as transferee." "Ay hindi na, sabay ka na sa amin." Epal tong si Julius. Ang aga-aga pa'y nagmamadali. Pinagmadali tuloy ni Daddy ang pagkain ko. Niyeta naman talaga. Pagkahatid sa amin ni Daddy sa school, humiwalay na agad ako kay Julius. Ayokong may ibang estudyante na makakita sa aming magkasama. Dumiretso na siya papasok sa school. Ako naman, kumaliwa sa may kantin. Ito talaga ang daily routine ko. Maaga akong pumapasok para silipin yung crush ko sa school. Mas lalong napaaga ngayon dahil kay Julius. Lagi ko kasi siyang nakikitang tumatambay mag-isa dito. Walang ibang estudyante ang may alam na tumutugtog siya ng gitara dito kada umaga. Pagdating ko sa kantin, dumungaw lang ako sa bintana para silipin siya. Hindi naman talaga ako nagpapakita sa kanya. Hindi niya alam na may fan siya na pinapanood ang bawat pagkumpas niya sa gitara. Nandun nga siya. Nakaupo sa isa sa mga monoblock chairs. Hawak ang gitara habang kumakanta. Kahit hindi ko alam kung anong pamagat ng tinutugtog niyang kanta, aliw na aliw pa rin ako sa panunood ko sa kanya. May talent siya. Magaling siyang kumanta at mahusay mang gitara. Ito ang dahilan kung bakit crush ko siya. Hindi siya kagapuhan. Average lang ang looks niya, pero parang ibang tao siya kapag tumutugtog. Malakas yung dating niya, malakas yung aura. Nagulat ako nung bigla siyang napahinto sa pag-strumming. Nung tingnan ko yung face niya, nakatingin pala siya sa akin. OMG, nahuli niya ako. "Anong ginagawa mo dyan? Ba't di ka pumasok?" Total nakita na lang din naman niya ako. Pumasok na ako. Tumabi ako ng upo sa kanya. Mahiya-hiya and for sure, nagbablush ako ng mga oras na yun. "Marunong ka palang maggitara?" Tanong ko kuno pero noon pa man alam ko na. Oo. Pastime ko, pero nag-e-ensayo pa lang ako. Nag-strum ulit siya ng isang piyesang hindi ko alam. Wala naman kasi akong hilig sa mga acoustic song, lalo na sa mga new song. Love song lang usually yung pinapakinggan ko at mellows. "Sorry nga pala nung isang araw," sabi ko habang tumutugtog siya. "Sorry saan? Nung sinuntok mo ko?" Oo eh. Okay na yun. I understand na may dinadala ka kaya bayolente ka." Bigla niyang pinalitan ang tugtog niya. Tumugtog siya ng love song. "Kumusta na nga pala kayo ng daddy mo? Okay na ba kayo? Pumunta ka ba sa kasal?" Sunod-sunod niya ang sabi. "Oo, pumunta ako." Nginitaan ko siya. "Salamat, Rogie ha. Kasi kung hindi dahil dun sa sinabi mo sa akin, baka hindi ako pumunta." "Siyempre naman no. Tatanggalan mo ba ng maid of honor kasal ng daddy mo?" "Oo nga eh." Tumigil siya sa pagtugtog at binaba niya sa tabi niya ang gitara niya. "Eh di okay ka na yan."
Napabuntong hininga ko nang maalala ko si Matilda sa tanong niya. Lecheng babaeng yun, pati ba naman moment sa love life ko panira pa rin siya. Okay pa naman ako. Naninibago lang ako kasi hindi ako sanay na may ibang tao sa bahay. Doon na kasi sila nakatira sa amin ngayon eh. Normal lang yun. Asawa na siya ng dad mo, kaya dapat lang na doon na siya tumira kasama niyo. Dapat pakitunguhan mo na siya ng maayos kasi parte na siya ng pamilya niyo. No! Bigla akong naisigaw. Hindi siya parte ng pamilya namin. Kabit lang siya. Bigla siyang napatindig sa gulat. Ninervyos naman ako sa'yo. Ayaw mo talaga sa kanya, no? Bakit? Hindi ka ba niya tinatrato ng maayos? Wala pa naman akong matandaan na binastos ako ni Matilda o pinagmalmatratuhan ng masama. Sa bagay, parte nga pala yun ang bait-baitan moves niya eh. Sus, ang plastic ng taong yun no, alam ko namang nagbabait-baitan lang yun. Napatawa siya. Ano ka ba? Pakisabang tawag dun, kaya dapat pakisamahan mo rin siya para walang problema. Tsaka, stepmom mo siya, hindi siya kabit. Biglang uminit na naman ang dugo ka kay Rogie. Nakakainis siya, parang kinakampihan pa niya yung mistress na yun. Kabit nga siya eh, kasi si Mami ang original na asawa. Ewan ko sa'yo Rogie, wala ka talagang kwentang kausap, dyan ka na nga. At saka ako na siya iniwan. Minsan ba, dumating na sa'yo yung punto na piling mo walang taong nakakaunawa sa'yo, yung walang umiintindi sa'yo. Hindi ko kailangan ng advices o words of wisdom. Ang kailangan ko, yung taong makikinig sa akin. I need someone who will listen to my heart. Si Mami lang talaga yung someone na yun. Sana nandito siya. Feeling ko, nag-iisa lang ako sa mundong ibabaw. Walang makasama, walang mapuntahan. Minsan nagpray ako. Hiniling ko na sana ibalik niya si Mommy sa akin. Alam kong imposible yun, pero yun palaging hinihiling ko. At sana, ibalik na niya sa akin si Daddy mula sa babaeng yun. Araw-araw kong nakikita si Daddy sa bahay at nakakausap, pero feeling ko hindi ko siya kasama. Nangyari tuloy, namimiss ko na rin siya, namimiss ko na yung dating daddy ko. Noon, kahit kaming dalawa lang sa bahay, masaya pa rin kami. Kahit ako lahat ng gumagawa ng mga gawaing bahay, ayos lang sa akin. Pero ngayon, may iba nang nagsisilbi sa kanya. At napakasakit damhing mas gusto niya ang pagsisilbi ng kabit niya ngayon kesa sa pagsisilbing ginagawa ko sa kanya noon. May isang umaga, nagising ako na nagwala sa bahay. Parang sumabog na yung bombang tinanim ni Matilda sa loob ng puso ko. Iniba kasi niya ang ayos ng mga gamit sa loob ng bahay. Iniba niya ang pwesto ng mga sofa, pati yung TV. Pinalitan niya yung mga flower vases na binili ni Mommy. Lahat ng nakadisplay sa kusina, ginalaw niya. Lahat ng figurines, furnitures, at pati mga photo frame namin ni Mommy, winala niya sa pwesto. Sa madaling salita, nag-iba ng itsura ng pamamahay namin sa isang iglap lang. Galit na galit ako. Masamang loob ko sa ginawang to ni Matilda. Anong nangyari sa bahay? Bakit nagkaganito? Sigaw ko. Hinila ko ang mga kortina hanggang matanggal at masira. Hinampas ko yung mga bases hanggang mahulog at mabasag. Narinig yata nilang pagwawala ko, kaya nagsilabasan sila sa lungga nila. Denisa, anong ginagawa mo? Paglabas ni Matilda sa kwarto ni Daddy. What's happening? Nagulat din si Daddy na sunod na lumabas. Daddy naman eh. Bakit hinayaan mong pakialaman ng babaeng yan ang mga gamit dito sa bahay? Sumabad si Matilda, kayong hindi naman siya ang kausap ko. Naisipan ko lang ibahin para sana umaliwalas. Paepal ka talaga eh, no? Hindi mo ba alam na si Mommy ang nag-ayos sa bahay na to? Ang kapal mo rin eh, no? Bigla akong sinagawa ni Daddy. Denisa, stop it! Tininawakan niya ako at pinagsabihan ako sa mukha ko. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang tita Matilda mo. Hindi ko na napigilan ng pagtulo ng luha ko. Dad, I'm sorry. Natakot talaga ako sa kanya. Kasi sa buong buhay ko, ngayon ko lang siya nakitang galit. At ngayon lang din niya nagawa sa akin ang hawakan ako sa braso at kalad ka rin papasok sa kwarto ko. Nasasaktan ako. Nasasaktan ako sa higpit ng pagkakahawak ni Daddy sa braso ko. Pero hindi pa rin niya ako binitawan hanggat hindi kami nakarating sa loob ng kwarto ko. Tinulak niya pa ako na parang tinapon ako sa kama ko. Ano bang nangyayari sa'yo?
Dad, sorry po. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Hindi mo ba talaga alam, Dad? Bigla siyang natigilan nung simulan ko nang magsalita. Anak mo ako, di ba, Dad? Di ba dapat ako yung kinakampihan mo? Ang gusto ko lang naman, Dad, ipagtanggol mo rin ako minsan. Tama naman po ako, di ba? Wala siyang karapatan na pakialaman ng mga gamit dito sa bahay. No, Denisa. You don't understand. Dad, this time, you're the one who don't understand. Pinunasan ko muna ang luha ko bago nagpatuloy. Buti ka pa, masaya ka. Napansin mo ba yung lungkot ko? Ikaw lang yung may gusto nito. Nagdesisyon kang mag-isa. Binaliwala mo ko. Kahit alam mong ayaw ko sa babaeng yun, pinakasalan mo pa rin siya, di ba? Denisa, I understand na bata ka pa, kaya hindi mo pa alam ang lumalabas sa bibig mo. Nilapitan niya ako, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, niyakap niya ako ng mahigpit. Lalo akong naiyak. Alam kong hindi showy si Daddy sa lab. Alam kong siya yung tipo ng lalaking hindi sanay sa ganitong klase ng drama. Anak, darating ang araw na mauunawaan mo rin ako. Sa ngayon, gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Ang dami ko pa sanang gustong sabihin kay Daddy, pero hindi ko alam kung bakit parang bigla akong nahiya. Ang dami kong hinanakit sa kanya, pero hindi ko alam kung paano ko ilalabas. Kahit kailan talaga, hindi ko pa nakausap ng matino si Daddy. After nito, si Matilda naman ang kumausap sa akin. Sinadya niyang makaalis muna ng bahay sina Daddy at Julius. Hindi kasi ako nakapasok sa school. Ayoko talaga munang pumasok kahit anong pilit sa akin ni Daddy. Ayoko siyang pagbuksan ng pinto nung una, pero dahil naalibadbaran na ako sa kakakatok niya, pinagbigyan ko na. Hindi ko mabasang itsura niya nung magkaharap kami. Parang naiirita siya na nalulungkot at may hinagpis. Ano bang kailangan mo? Inis kong tanong. Gusto ko lang sanang humingi ng sorry. Kung hindi mo nagustuhan ang ayos ko sa ano pa nga ba? Andyan na yan eh. Masaya ka na? Denisa, look, alam kong hindi mo ako gusto, but I'm trying my best to be nice to you. Nice ka dyan? Mukha mo. Sige na, gusto kong mapag-isa. Isasarado ko na sanang pinto, pero hinarangan niya. Bakit ka ba ganyan sa akin, ha? Hoy, wala kang karapatang sigawan ako. Umalis ka na nga. Pwes, wala ka ring karapatang bastusin ako. Nagkatinginan kami, mata sa mata. Puno ako ng galit. Siya naman puno ng kaba at gigil. Aba, lumalabas na yata ang totoong kulay mo, sabi ko. Denisa, asawa pa rin ako ng daddy mo. Irespeto mo naman ako. O siya. Whatever. Umalis ka na lang, pwede ba? At kung pwede, dumiretso ka na sa bahay ninyo at huwag ka nang babalik pa dito. My God, ganyan ka ba pinalaki ng nanay mo? Kung ayaw mo akong respetuhin bilang asawa ng daddy mo, respeto mo naman ako bilang nakakatanda sa'yo. Biglang kumulo ang dugo sa narinig ko. Parang gusto ko siyang sabunutan. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang kainit ang dugo ko kay Matilda. Pero talagang nakakainis ang pagmumukha niya. Wag na wag mong isasali sa usapan si Mommy. Hindi mo siya kilala. Wala kang alam. At wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Binagsak ko na ang pinto. Wala na akong pake kung tinamaan man siya. Ayoko nang ituloy ang walang kwenta naming usapan. Ang kapal naman talaga ng mukha niya para sabihan ako ng ganun. Sino ba siya sa akala niya? Mga ilang sandali lang, tumahimik na sa buong bahay. Buti naman hindi na niya ako kinulit pa. Lumabas na ako sa kwarto para maligo. Salamat naman at nagkulong siya sa kabilang room. After kong naligo, papasok na sana ulit ako sa kwarto ko upang magbihis. Pero napahinto ako nung may marinig akong parang iyak ng babae. Narinig kong umiiyak si Matilda sa loob ng kwarto nila ni Daddy. Drama-drama ng best actress natin. Mukha niya. Hindi ko siya pinansin. Lumalim ang pagnanasa ko na mapaalis ang mistress sa bahay. Nakaisip ako ng delikado pero magandang paraan para mangyari na ang pinakaaasam kong pagpapalayas. Gagamitin ko ang anak niya laban sa kanya. Gagamitin ko ang kahinaan ni Julius bilang isang lalaki. Naging mabait ako sa kanya sa pagdaan pa ng mga araw.
pero hindi ko pinapahalata kay Matilda. Madali naman kaming nagkasundo. Siguro dahil pareho kaming only child. Lagi ko siyang hinaharot sa bahay. Lalo na kapag kaming dalawa lang. Dinadaganan ko siya kapag nakita ko nakahiga siya sa sofa at nanunood. Lagi naman niya akong kinikiliti sa tiyan. Minsan sinasadya akong magsuot ng maikling skirt para kapag nagharutan na kami, masisilipan niya ako. Madalas din akong sumama sa kanya sa labas. May mga oras na kumakain kami sa resto. May mga times din na dumidikit ako sa kanya at sinasadya akong idikit ang boobs ko sa kanya. Nung una naiilang pa siya sa akin, pero kalaunan nakakasanayan na niya ako at magaan na ang loob niya sa akin. In fairness naman sa kanya, masaya siyang kasama at hindi niya ako pinapabayaan kapag nasa labas kami. Pati sa school, madalas din kaming magkasama. Akala tuloy ni Rogie, nanliligaw sa akin si Julius sa tuwing makikita niya kaming magkasama. Yun ang punto na sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko ng madiliin ang plano ko. Baka kasi lumayo ang loob sa akin ni Rogie kapag patuloy niya kaming nakikitang naghaharutan ni Julius. Lunch break sa school, nung lapitan ako ni Rogie. Tumabi siya sa akin at nakipag-share sa table ko. Pinatong niya yung dala niyang lunchbox sa tabi ng plate ko. "Nagbabaon ka pala?" Tanong ko sa kanya. Oo, pinagbabaon ako ni nanay eh." Nagkausap kami habang kumakain. Humingi na naman ako ng dispensa about dun sa inasal ko nung huli kaming magkita. Ang cute namin. Away bati lang. At ngayon, bati na naman kami. Sana tuloy-tuloy na to. Sinulipan ko siya ng palihim. Natahimik kasi siya, pero napapansin ko sa kanya na parang di siya mapakali. Denisa, pwedeng magtanong?" Hala, itatanong na ba niya kung pwede ko siyang maging boyfriend? Oo naman, ano naman yun? Boyfriend mo ba si Julius? Si Julius? Nagulat ako. Aba, alam niya name ni Julius ah. Hindi no? Okay. Nagsiselos ba siya? Siguro natanong niya yun kasi palagi niya kaming nakikitang magkasama. Ayaw ko sanang sabihin sa kanya yung tungkol sa plano ko. Lalo na kung paano ko yun gagawin. Pero baka iwasan niya ako kapag patuloy niyang iniisip na may something sa amin ni Julius. Sa tingin ko kasi, parang hindi siya convinced sa sinabi kong hindi nanliligaw sa akin si Julius. Ang totoo, anak siya ni Matilda. Matilda? Oo, si Matilda, the maldita. Siya yung kinukwento ko sa yung kabit ni Daddy. Makakabit ka naman. Ayan ka na naman eh, huwag ka nang kumontra. Yung sa amin ni Julius, parte lang yun ang palabas ko. Palabas? Hina namang pumick up. Oo, palabas. May plano kasi ako sa mag-inang yun. Sa gagawin kong to, tingnan ko lang kung hindi pa sila mapalayas. Desidido na talaga ako sa plano ko. And this time, si Daddy na mismo ang magpapalayas sa kanila at sa ayaw at sa gusto nila, aalis sila. Araw ng linggo, nung maisipan kong isagawa ang plano ko. Iyon lang kasi ang magandang pagkakataon na nakita ko. Sa tinagal-tagal ko nang binabalak to, sa wakas, maisa sa katuparan ko na rin. Gabi nung makita ko si Julius na abala sa kusina. Hindi ko sigurado kung anong ginagawa niya, pero parang nagtitimpla siya ng juice. Lumabas ako ng kwarto ko na nakatapis lang ng towel. Hindi ko to nakaugalian, ang maglakad ng hubad at tanging towel lang ang nakabalabala sa katawan ko. Kaya nung makita ko ni Julius, talagang nagulat siya. Oh! Sabay lunok ng mabilis sa iniinom niya. Anong gagawin mo? Tanong niya sa akin nung madaanan ko siya. Maliligo. Nginitian ko siya. Bakit? Gusto mo bang sumama? Flirt ko. Sira. Ang tanging narinig ko sa kanya. Binilisan ko lang ang paliligo. Kasi wala naman talaga akong balak maligo ulit dahil naligo na ako kanina. Quick shower lang. Wala sina Daddy sa bahay. Nag-date yata sila ng babae niya. Kaming dalawa lang ni Julius sa bahay ngayon. Pero bago kayo mag-isip ng kung ano-ano, uunahan ko na kayo. Wala akong balak gawin ang bagay na nasa isip niyo ngayon. Hindi pala, balak ko rin pala. Kaso nga lang, hindi ko ibibigay ng buong buo ang katawan ko kay Julius. Ipapatikim ko lang. After ko sa banyo, dumiretso ako sa kwarto ko. Napansin ko na sinulapan ako ni Julius. Na ngayon, nakaupo dun sa sofa sa sala habang nanonood ng TV. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong iniisip niya nung makita niya akong basa ang buhok at nakatapis lang ng towel.
Pagpasok ko sa kwarto, sinuot ko agad ang panty na kulay pink na katerno ng bra ko. Then sinuot ko naman yung dress ko na hanggang hita lang. Ito yung dress ko na hindi ko maabot ang zipper sa likod ko. At ito talaga ang balak ko. Ang ipa-zipper to kunyari kay Julius. Bro, tulong naman oh. Sabi ko agad paglabas ko ng kwarto. Paki-zipper naman sa likod, hindi ko abot eh. Patuloy ko nang makalapit na ako sa kanya. Tumindig lang siya pero hindi siya nag-abalang tumayo. Ako naman, tumalikod sa kanya para itapat ang zipper sa likod ng dress ko. Alam kong bulgar na bulgar ngayon sa kanya ang makinis kong likod. Pero parang wala naman tong epekto sa kanya. Hindi man lang siya nahiya o nagulat nung makita niyang likod ko. Sabi lang niya, okay. Nung hawakan na niyang zipper na nasa parting ibaba, nadama ko ang pagdampi ng madaliri niya sa puwet ko. Hindi pa niya may taas-taas ang zipper. Ang iniisip ko, baka sinasadya niya to. Ano ba yan? Ang hirap naman. Reklamo pa niya. Asus, kunyari ka pa dyan eh. Gusto mo lang yata akong matsansingan eh. Ah, ganon. Eh di ikaw na lang. Nagmaktol siya. Ikaw naman oh, hindi ka na mabiro. Bilisan mo na kasi. Pilit niyang ginahatak pataas ang zipper, pero hindi talaga niya tumasara. Mukhang sumasang-ayon sa akin ang pagkakataon. Okay lang sa akin kahit masira ang zipper ng suot ko. Yun naman talagang gusto ko. Pinuwersa yata niya dahil nung muli niyang tangkaing hatakin pataas, biglang nabunot ang zipper na ngayon ay hawak niya at pinakita sa akin. Naku, sorry, nasira, sabi niya. Kunyari nagulat ako at nagalit. Hala ka, sinira mo yung dress ko. Pinaghampas ko siya sa balikat niya. Sorry na, kainis ka kasi, sinira mo yung damit ko. Bigla kong pinunit ang damit ko sa parting dibdib. Ayoko na nito, buti pa, sirain ko na ng tuluyan. Madali kong napunit kasi manipis lang naman ang tela. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa dibdib ko. Pinagmamasdan niyang boobs ko na nakahulma sa pink na bra. Hindi man ganun kalaki, pero sure natatablan siya. Kasi malamang, ngayon lang siya nakakita ng ganito sa personal. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Magbihis ka nga doon. Umiiwas niyang tingin. Bakit? Natatakot ka ba? Pero ang totoo, parang ako tong kinakabahan. Bading ka yata Julius eh. Napatingin siya sa akin. Hindi ako bading no, nahihiya lang ako. We, sabihin mo bading ka lang. Lalo ko pang tinutok sa kanya ang boobs ko. At tuluyan kong inalis ang dress ko. Bading, bading. Inaasar ko siya. At the same time, tinutokso ko. Nakatayo ako sa harapan ni Julius. Siya naman, namimilipit na sa pagkakaupo sa sofa sa kakaiwas sa akin. Bading, bading ka talaga. Hindi nga ako bading. Tumigil ka na nga. Sorry ka, wala akong balak tumigil hanggat hindi ka nahuhulog sa bitag ko. Talaga? Sige nga. Kung talagang hindi ka bading, halikan mo nga ako. Mukha mo, ba't kita hahalikan dyan? So bading ka nga. Nainis ko yata siya kaya't bigla niya akong hinila. Nawalan tuloy ako ng balanse at napaupo ako sa sofa. Agad kong kinabig ang labi niya at hinalikan. Pero nagpumiglas siya. Ano ka ba, Denisa? Bakit? Ayaw mo pa sa akin? Naitanong ko, sabay halik ulit sa kanya. Tinulak niya magkabila akong balikat. Stop it, okay? Hindi to tama. Ang arte mo naman eh. Hindi ako maarte. Kapag pinagpatuloy pa natin to, parang tinakwil na rin natin ang mga magulang natin. Tse, hindi naman tayo tunay magkapatid no? Kahit na. Ang ginawa ko, tinanggal ko ang nakatakop na bra sa aking dibdib. Tiningnan ko kung makakatanggi pa siya kapag nakita niya na ang lahat sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo? Hinawakan niya ang bra ko at muling tinakip sa dibdib ko. Ibalik mo na yan, magbihis ka na. Pero mapilit ako. Nangyari tuloy, nag-aagawan kami sa suot ko na gusto kong alisin at gusto niya namang itakip. Ano ba? Bitawan mo na. Nagulat na lang kami pareho ni Julius nang marinig namin ang malaking boses lalaki. What's going on? Napatingin kami pareho ni Julius sa may front door. At pareho kaming nanlaki ang mga mata nung makita namin si Daddy nakapapasok lang kasama si Matilda. Lalo na, pareho kaming nakahawak ni Julius sa suot kong bra. Daddy? Bigla akong sumigaw at humagulgol ng iyak. Hinablot ko yung suot kong bra na nabitawan ni Julius.
Then tinakip ko sa dibdib ko, tsaka ako tumayo at tumakbo palapit kay Daddy. Nagdrama-dramahan ako. Dad, natatakot na ako. Gulat na gulat si Daddy. At mas lalong nagulat si Julius at napatameme sa pagkakaupo niya doon sa may sofa. Tang-ina, anong ginawa mo sa anak ko? Galit na tanong ni Daddy. Mabilis niyang nilapitan si Julius at kinuwelyuhan niya ito. Itinayo niya at akmang susuntukin na niya to, kaso biglang pumagitna sa kanila si Matilda. Wait, maghunos dili ka. Let him explain. Awat niya kay Daddy. Ano pa bang dapat niyang i-explain? Hindi mo ba nakikita? Pinagsasamantala niya ang anak ko. Hindi po totoo yan. Wala pa akong ginagawang masama kay Denise. Depensa naman ni Julius. Dad, umalis na tayo dito. Ayoko na dito. Natatakot na ako kay Julius. Tinangka niya akong gahasain. Atake ko kunyari na natroma pa ako. Galit ang nakikita ko sa mga mata ni Daddy. Gusto talaga niyang saktan si Julius, pero hindi niya magawa kasi nakaharang si Matilda. Denisa, ano to? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo at ginaganito mo ko? Naiiyak na sabi ni Julius. Pero mas matindi ang huwad na iyak ko. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Julius. Walang hiya ka. Ako na nga itong pinagsamantalan mo, ikaw pa tong ganyan. Rod, bitawan mo ang anak ko. Utos ni Matilda kay Daddy. Biglang kumalma si Daddy. Binitawan niya ang kwelyo ni Julius habang nakatingin sa punit na dress ko. Umalis ka na, Julius. Bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo, sabi ni Daddy. Pero tito, wala po akong ginagawang masama sa anak ninyo. Sabi ko, umalis ka na. Sumigaw na sabi ni Daddy. Rod, naniniwala ako sa anak ko. Sabat ni Matilda. Alam kong hindi niya magagawa ang bagay na ito. Kilala ko siya. At kilala ko rin ang anak mo. Matilda, please. No, Rod. Alam kong ayaw sa akin ang anak mo. Pero hindi ko inasahan na umabot na sa ganito ang pagkaayaw niya sa akin. Then hinarap ako ni Matilda. Denisa, kung ginagawa mo to para mapaalis kami, sige, nagwagi ka na. Ngayon din, aalis na kami. Pero sinasabi ko sa inyo na hindi magagawa ng anak ko ang ganito kababaw na bagay. Pagkasabi ni Matilda, umalis na agad sila. Wala akong narinig kay Daddy. Tahimik lang siya. Hinayaan lang niya na makaalis ang mag-ina. Pero bago sila lumabas ng pinto, may sinigaw pa si Julius. Ang kapal na mukha mo, Denisa. Ayaw mo sa mama ko? Bakit? Perpekto bang daddy mo? Nagulat na lang ako nang bigla siyang sinampal ni Matilda. Pagkatapos ng mga nangyari, doon ko na na-realize na isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Oo, nagtagumpay nga ako sa hangarin ko na mapalayas sa bahay yung mag-ina. Pero yung presence nila, nanatili pa rin sa anyo ng pagmumukmuk ni Daddy. Sa pagdaan ng araw, naging malungkutin si Daddy. Naging bugnutin pa siya at nag-iba ang pag-uugali. Mas lalo ko siyang hindi na makausap ng maayos. Konting bagay lang pinapalaki niya. Maliit na bagay lang nagagalit na agad siya sa akin. Lagi niya akong pinapagalitan at sa nakikita ko sa kanya, parang napapabayaan na niya ang sarili niya. Nangangayayat na siya. Paano? Mukhang ayaw niya sa hinahapag kong pagkain sa kanya. Hindi niya rin ako gaanong pinapansin. Hindi niya kinukumusta ang schooling ko. Lagi na rin siyang umiinom ng alak at madalas din siyang umuuwi ng lasing. Sinubukan kong kausapin si Daddy. Aaminin ko na sana ang tunay na nangyari sa amin ni Julius at hihingi ako ng tawad. Pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Denisa, please. I don't want to talk about it. Ang tanging narinig ko sa kanya. Sobrang affected talaga siya sa pagkawala ni Matilda. At nakakakonsensyang isiping ako ang dahilan ng heartaches ni Daddy. Nung isang beses napuntahan ko si Rogie sa kantin, hindi ko alam kung bakit kusang tumulo ang luha ko sa narinig kong tinutugtog niya sa gitara. Para sa amin yata ni Daddy ang kanta. Because I've been breaking my father's heart all this time. With my own acts. With my own griefs. Unti-unti kong nauunawaan ang pinagdadaanan ni Daddy.
Nagpunta ako sa resto ni Matilda. Hindi lang pala siya manager doon, kundi siya pala mismo ang may-ari ng resto. At ngayon, alam ko na ang pakay ko dito. Hihingi ako ng tawad kay Matilda, pati na kay Julius sa kasalanang nagawa ko. At hihikayatin ko sila na bumalik na sa bahay. Ganito pala yung sinasabi nilang sacrifices para sa taong mahal mo. Para kay Daddy, gagawin ko to. At naisip ko rin na walang masama kung mag-aasawa o magmahal muli si Daddy ng ibang babae. Hindi naman ibig sabihin nun na pinalitan na niya si Mommy. Ibinigay ni Daddy ang buo niyang pagmamahal kay Mommy nung mga panahong nabubuhay pa to. Nailaan niya ng buong buo ang oras niya sa amin at hindi niya kami pinabayaan. Pinaligaya niya si Mommy sa bawat araw sa buhay niya. Hindi siya nagkulang sa amin. Naging responsable din siya. Sa palagay ko, pinangunahan lang ako ng emosyon ko noong pakasalan niya si Matilda. Pero kung pakakaisiping mabuti, dapat nag-isip muna talaga ako. Nabanggit ko na rin kay Rogie ang lahat. Actually, siya ang nag-motivate sa akin na puntahan si Matilda at isaayos ang lahat. At natutuwa ako na sinamahan ako ni Rogie sa resto. Susuportahan daw niya ako sakaling ma-misinterpret ni Matilda ang pagsadya ko. Ang problema, hindi ko nadatnan si Matilda. Kaalis lang daw niya, sabi nung nakausap kong waiter. Wala rin si Julius. Gusto ko sanang itanong sa waiter kung saan ang address nila. Pero minabuti ko na lang na hintayin si Matilda sa resto. Habang naghihintay kami ni Rogie, umorder muna kami ng makakain. Kinantsawan kasi niya ako na dapat libre ko raw siya kasi sinamahan niya ako. May balak naman talaga akong ilibre siya. Feeling ko nga parang nagde-date lang kami ngayon. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon na makilala ko pa ng mas malalim si Rogie. Ang hindi ako makapaniwala sa binahagi niyang kwento sa akin. Kung ako, ayaw ka nang mag-asawang muli si Daddy. Siya naman, marami na raw siyang inireto sa mama niya pero tinatanggihan daw siya. Buhat daw kasi nung iwan sila ng papa niya, naging malungkutin na raw ang mama niya. Masyado daw itong naapektuhan sa hiwalayan nila. Doon daw naisip ni Rogie na magreto ng ibang lalaking makakatulong sa mama niya na makapag-move on. Nahihiwagaan kasi ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit lubos ko siyang nauunawaan. Magkaiba man ang aming sitwasyon, magkatulad naman ang aming pinagdadaanan. Masayang-masaya ako kasi nakahanap ako ng sandigan sa katauhan ni Rogie. Hindi ko tuloy maiwasan na ma-fall sa kanya. Bukod sa gwapo na, mabait pa. Tingin ko, parang mahal ko na siya. Hindi ko nga lang alam kung ganun din yung pagtingin niya sa akin. After namin kumain, marami pa kaming napagkwentuhan ni Rogie. Hindi namin napansin ang mabilis na pag-ikot ng oras. Aba, halos 2 oras na pala kaming naghihintay kay Matilda. Saan naman kaya siya nagpunta? Kinuha ko ang phone ko sa bag ko para sana mag-selfie kami ni Rogie. Pero nung tingnan ko, dead bat. Good thing, I always bring my power bank with me. Chinarge ko sa loob ng bag ko. Then after several minutes, pinower on ko na. Nakita ko, ang daming missed calls. May unknown number at yung iba galing na kay Julius. Tumatawag siguro siya kanina bago ako nalobat. Pero bakit naman kaya? Ginawa ko, ako nang tumawag kay Julius. Unang ring pa lang sumagot na agad siya. Mukhang nakatutok talaga siya sa cellphone niya. Hello, with his worried voice. Oh, ba't ka tumatawag kanina? Nasaan ka ba? Ba't di mo sinasagot ang phone mo? Pinagalitan pa talaga ako. Nalaubat kasi ako eh. Anyway, pumunta ka ngayon din sa community hospital. Hindi pa siya tapos magsalita. Biglang naputol ang line. Pagtingin ko sa cellphone ko, deadbat na ulit. Hindi kinaya ng voice call. Kinabahan ako kay Julius. Kaya niyaya ko na agad si Rogie na pumunta sa nasabing ospital. Buti na lang, kabisado yon ni Rogie. At buti na lang, dala niyang motor niya. Gulong-gulo ang isip ko habang bumabiyahe kami. Putol-putol na ang dalangin ko na sana walang masamang mangyari kay Matilda. Matulin din ang takbo ni Rogie na kanina pa tanong ng tanong sa akin kung ano bang nangyayari. Wala naman akong maisagot sa kanya kasi wala din naman akong alam. Pagdating namin sa ospital, nakita namin si Julius na nakatayo sa may harapan.
Sinadya niya sigurong salubungin ako. Bumaba agad ako sa motorsiklo ni Rogie. Hindi ko na inalam kung saan siya nagpark. Basta nilapitan ko na agad si Julius. Ano bang nangyayari? Bakit mo ako pinapunta dito? Tanong ko agad. Sorry kung nabigla kita. Kasi, ano nga? Paano kung ba sasabihin? What? Ano ba nangyari sa mama mo? Alalang-alala kasi ako eh. Hindi si mama, yung daddy mo. Ano? Anong nangyari kay daddy? Ang sabi, high blood daw, nag-collapse. Patakbo akong pumasok sa loob ng ospital. Kasabay ko si Julius na siyang nagturo sa akin sa room ni daddy. Pagdating namin doon, nadatnan ko si Matilda na nakaupo sa tabi ni daddy. What happened? Tanong ko nung makita ko si daddy na nakahiga at nakapikit ang mga mata at may nakatusok na karayom sa wrist. Don't you worry. Okay ng daddy mo. Nagpapahinga lang siya. Nilapitan ko si daddy at hinawakan kong kamay niya. Naiiyak ako. Kasi wala man lang ako sa tabi niya nung isinugod siya dito. Tinatawagan ka raw ng office mate niya kanina pero hindi ka nila makontak kaya akong tinawagan nila. Pagpapaliwanag ni Matilda, akala siguro niya galit ako dahil nandito siya. Since you're here, aalis na ako. Ako nang bahala sa hospital bills. Basta bantayan mo na lang ang daddy mo at alagaan. Bakit po? Aalis na kayo kaagad? Nauutal-utal ko pang tanong sa kanya. Ayokong makita niya ako pagising niya. Dahil sa mga nangyari, sinabihan niya ako na wag na raw akong magpapakita sa inyo. Kaya sana, wag mo na lang sabihin sa kanya na naparito ako. Pag-alis ni Matilda, bigla akong naawa sa kanya. Hindi ko alam kung gaano niya kamahal si daddy. Pero sa nangyari ngayon, napatunayan ko na mahal nga niya si dad. Pumunta siya sa oras ng pangangailangan kahit nasaktan na siya ni daddy. Mga ilang saglit pa, dumating na rin si Rogie. Nagkasabay pa sila ni Lola sa pintuan at mukhang nagkakilala na sila sa labas. Si Lola ang mama ni daddy. Very supportive din siya sa mga panahong ganito. I heard what happened. Kumusta na si Rod? Si Lola. Okay na po siya, Lola. Natutulog lang po. Sinalubong ko siya ng mano. Naupo siya sa tabi ko. Sa tabi din ni daddy. Si Rogie naman, papaupuin ko rin sana, pero bigla siyang nagpaalam na bibili lang daw siya ng makakain namin. Ang bait talaga niya. Si Lola, mga 60 plus na, pero malakas pa rin. Si Lolo naman wala na. Pati grandparents ko sa side ni mommy wala na rin. Kaya kay Lola talaga ako mas close. Madalang ko na nga lang siyang madalaw sa bahay nila. Gawa ng abala ako sa school. Siya nga pala, nasaan si Matilda? Tanong sa akin ni Lola. Hindi ko siya masagot. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Siyempre magtataka siya. Dahil wala nga naman ang bagong asawa ni daddy na dapat sana nandito din. Sa tanong niya, yung hiwalayan nila ni Dad at Matilda ang unang pumasok sa isip ko. At yung mas kinabagabag ko ay yung naging dahilan sa likod ng hiwalayang yun. Kaalis lang po niya la, sayang di kayo nagpang-abot. Ganun ba, iha? Saan naman siya pumunta? Ewan po, baka may urgent lang po sa resto niya. Sa usapan namin, mukhang di pa nakakarating kay Lola ang balitang hiwalayan. At sa palagay ko, hindi dapat akong unang magsabi sa kanya about sa bagay na iyon. Mabuti na lang at iniba ni Lolang usapan. Kumusta ka naman, Denisa? Tanong niya. Hinawakan pa niya ang kamay ko. Okay lang naman po. Kayo po, sina Tito po kumusta din? Yung bunsong kapatid ni Daddy ang tinutukoy ko na kasama sa bahay ni na Lola. Okay naman kami. Hindi nakipagtinginan sa akin si Lola. Kumusta naman kayo ni Matilda? Pinapakisamahan ka ba niya ng maayos? Medyo kinabahan ako sa sunod niyang tanong. Nung araw ng kasal ni Daddy at Matilda, isa si Lola sa mga taong nakita kong natuwa at masaya. Medyo nainis pa nga ako noon dahil sa nakikita ko kay Lola na boto siya kay Matilda para kay Daddy. Kaya hindi siguro makabubuti kung ikukwento ko pa kay Lola ang mga pinagdaanan namin ni Matilda sa bahay. Opo, mabait po siya sa akin. Sagot ko na lang. Napangiti siya. Talagang mabait yang si Matilda. Noon pa man, magaan na talaga ang loob ko sa kanya. Sa ngayon,
Hindi pa ako sang-ayon sa sinabi ni Lola. Oo, gusto kong magkabalikan sila ni Daddy. Oo, nakonsensya ako sa ginawa ko sa kanila ni Julius. Pero hindi pa rin yun sapat na dahilan para magustuhan ko ng lubusan si Matilda. Alam mo ba, Iha? Muling nagsalita si Lola na ang mommy mo at si Matilda ay mag-best friend. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Ha? Ano pula? Hindi mo alam yun? Hindi ba naikuwento sa'yo ng daddy mo? Hindi po. Wala po akong alam sa bagay na yan. Nagulat na lang ako nung biglang kinuwento sa akin ni Lola ang isang fairy tale story na palaging kinukwento sa akin ni Mommy bago ako matulog noong bata pa ako. Once, there was a witch who fell deeply in love with a soldier. But the soldier doesn't love her in return because he was in love with the princess. The witch had been doing everything since then, just to make the soldier love her. And with all her hope and spell, she made it. And a miracle came which made the soldier choose the witch over the princess. It was a starlight when the soldier finally learned to love her with all his heart. And the witch was living a happy life after she got married. Lola, bakit niyo po alam ang kwentong yan? Yan po ang madalas ikwento sa akin ni Mommy nung bata pa po ako. Ninditaan ako ni Lola. Iha, iyan ang love story ng Mommy at Daddy mo. Nagugulahan na ako sa usapan namin ni Lola. Sa kwentong yun, yung soldier at yung witch ang nagkatuluyan. Kung si Daddy ang soldier, ibig sabihin si Mommy yung witch? Lola, ibig niyo po bang sabihin si Mommy ang witch sa kwentong yun? Seryoso kong tanong. Ipagpalagay na nating siya nga at ikaw yung miracle. Ako yung miracle? Napalakak siya. Ganito kasi yan. Pareho kaming napatingin ni Lola sa natutulog kong ama. Si Lola nakangiti at ako'y nagtataka pa rin. Pero masarap ang pagkakaupo namin at may mahiwagang damdaming pumasakin upang pakinggan ang masinsina ng kwento ni Lola tungkol kay Daddy. Estudyante pa lang ang daddy mo, Denisa. Tung ipakilala niya sa akin ang isang babaeng una niyang naging nobya. At siya ay si Matilda. Gulat na gulat ako. Si Matilda? Si Matilda po ang unang kasintahan ni Daddy? Oo, unang naging sila ni Matilda. Bago pa naging sila ng mommy mo. Ang buong akala ko nga, si Matilda na ang makakatuluyan ni Rod. Pero nagulat na lang kami ng lolo mo nung ang best friend ni Matilda ang nakatuluyan niya. At yun nga po si Mommy. Hindi ko kayang tanggapin na sa kwento ni Lola lumalabas na si Mommy ang kontrabida. Habang nagkukwento si Lola, nakukuha ko ng ending. Malinaw na sa akin, at the same time masakit, na si Mommy pinikot lang si Daddy gawa ng nabuntis siya nito. Ako yung miracle. Malamang dahil lang sa akin kaya minahal ni Daddy si Mommy. Okay ka lang, Iha? Tanong sa akin ni Lola nung napansin niya ang pamamasa ng mga mata ko sa luha. Naawa kasi ako bigla kay Mommy. Nung malaman naming buntis ang Mommy mo, after nung graduation nila sa kolehiyo, nagalit kami kay Rod, sa Daddy mo. Pero kalaunan, natanggap din namin, lalo na nung isilang ka na apo. Patuloy ni Lola. So, pinanagutan ni Daddy si Mommy? Mangyak-ngiyak kong tanong. Oo. Dahil pinilit niyo lang po siya? Hindi. Pailing-iling si Lola. Hindi apo. Sariling desisyon yun ng Daddy mo. Pinakasalan niya ang Mommy mo. Siguro nung una dahil sa pananagutan niya. Pero kalaunan, nakita ko naman na unti-unting minamahal ng Daddy mo ang Mommy mo. Ano pong nangyari kay Tita Matilda buhat noon? Si Matilda? Hindi na namin nakita. Bigla siyang naglaho na parang bula. Natuluyan na ang pag-iyak ko, kaya niyakap ako ni Lola. May parte sa akin na masama ang loob ko. Iha, hindi ko balak nasaktan ka sa kwento ko. Gusto ko lang iparating sa'yo
na may mga bagay na may kanya-kanyang dapat kalagyan, tulad ng nangyari kay Rod at Matilda. Sinong mag-aakala na sa loob ng mahabang panahon, kahit may sarili na silang buhay, sa huli, sila pa rin pala ang magkakatuluyan. Lola, ayaw niyo po ba kay Mommy? Ewan ko kung bakit ko tinatanong bigla. Ito kasi ang unang pumasok sa akin sa tema ng pananalita ni Lola. Lalong humigpit ang pagkakayakap sa akin ni Lola. Hindi, iha. Huwag mo sanang isipin yan. Kung alam mo lang, ako ang unang nasaktan nung malaman kong may cancer siya. Umiiyak ako gabi-gabi at pinapanalangin na sana'y gumaling siya. Naalala ko nga ang mga panahong yun nang malaman naming may cancer si Mommy. Laging nasa tabi ni Mommy si Lola. Lagi siyang nandun para tumulong at sumuporta. At si Lola ang madalas na bantay ni Mommy sa ospital. Alam mo ba, nung sabihin ng doktor na may taning ng buhay ng Mommy mo, biglang naiyak si Lola. Pinahanap niya si Matilda. At nandoon ako nung lumuhod ang Mommy mo sa harap ni Matilda upang humingi ng tawad. Saksi ako sa lahat ng yun, iha. Parang nakahinga ng maluwag ang Mommy mo pagkatapos ng lahat ng yun. Everyone has their own great love story. But I don't think if my mom's story is one of those. Marami pala siyang heartaches noon. Pero sa kwento ng buhay nila, sa tingin ko, mas maraming heartaches sina Daddy at lalo na si Matilda. Hindi talaga natin maipapaliwanag ang eksaktong kahulugan ng salitang tadhana. Siguro nakatadhana si Daddy para kay Mommy at nung namatay na siya, doon na natapos ang lahat. Na ngayon, ibinigay na kay Daddy kung sino talaga ang babaeng itinadhana para sa kanya. At iyon si Matilda. Sila ang tunay na nakatadhana para sa isa't isa hanggang wakas. Sa kwento ni Lola sa akin, unti-unting nag-iiba ang pagtingin ko kay Matilda. Marahil, ito na nga ang pagkakataong matagal na panahon niyang hinintay upang makapiling ang taong mahal niya. Sa pagdaan pa ng araw, nakita ko ang pagmamalasakit ni Matilda para kay Daddy. Inalagaan niya to sa ospital. Tinawagan kasi siya ni Lola at sinermonan dahil bakit wala daw siya sa tabi ng asawa niya. Hindi pa rin kasi alam ni Lola ang nangyari sa kanilang dalawa. At yun ang isa sa hinangaan ko kay Matilda. Hindi niya kasi yun binanggit kay Lola. Hindi niya ako sinaraan. Basta nandoon lang siya at ginagampanan ang tungkulin ng isang mabuting asawa. Hanggang sa iuwi na sa bahay si Daddy kasama namin si Matilda. Nung magising kasi si Daddy sa ospital, hindi pa namin siya makausap ng maayos. Nakatulala lang siya at hindi nagsasalita. Hindi ko maalala kung ano yung sinabi ng doktor na karamdaman ni Daddy. Pero mabuti naman daw ang kalagayan niya. At ilang araw lang, makaka-recover na siya at babalik na sa dati. Walang sawa ang alagang inilaan ni Matilda para kay Daddy. Ang mga araw na yun na may sakit si Daddy, ang tumulong sa akin upang makita ang tunay na ugali ni Matilda. Pasensyosa siya sa minsang pagkakalat ni Daddy sa pagkain. Matyaga siya sa pagpapaligo at pagpapapupo. At wala siyang kaarte-arte sa bagay na iyon. Pinagluluto niya kami. Hindi na niya naaasikaso ang resto niya, pati si Julius. Hindi kasi sa bahay naninirahan si Julius. Nahihiya daw sa akin, pero ang iniisip ko, baka ayaw na niya dahil sa mga bagay na nagawa ko sa kanya. Inaamin ko na may mga oras na parang namimiss ko na rin si Julius. Kaisa-isang anak ako. At dahil kay Julius, nagkaroon ako ng kuya. Naalala ko nung isang araw na pinagtanggol niya ako sa mga nambubuli sa akin sa school. Sabay kaming umuwi at pumasok. At yung isang araw na in-interrogate niya si Rogie at pilit na pinapaamin kung nanliligaw daw ba siya sa akin. Kapag niloko daw niya ako, makakatikim daw siya ng bugbog at gulpi. Dapat daw alagaan niya ako at ipagtanggol kung sakaling maging kami. Basta, maraming mga bagay na ginawa si Julius na tanging ang nakakatandang kapatid lang ang nakakagawa. One day, nagising ako na may umaapaw na kaligayahan sa puso ko.
Ginising kasi ako ni Daddy. Siyempre, nagulat ako dahil magaling na talaga siya. Pero hindi lang yun ang nagpasaya sa akin. Pati nung pumasok din si Matilda sa kwarto ko at binati ako ng matamis na happy birthday. Happy birthday anak. Yan ang eksakto yung sinabi niya. Sana man lang, nagdala kayo ng cake para ma-surprise ako. Reklamo ko pa. Nagkatawanan lang sila ni Daddy. Pero paglabas namin sa kwarto ko, muntik na akong humagulgulo sa iyak nung makita ko si Julius na nakatayo sa likod ng maraming pagkain at may hawak na cake. Hoy sungit, happy birthday, sabi lang niya. Tapos nilapitan niya ako at niyakap ako. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Biglang may kumatok sa pintuan. At nung buksan ni Julius, nakita ko lang naman si Rogie na may hawak na bouquet ng bulaklak. Siguro hindi magaganap ang kaligayahang natatamasa ko ngayon kung hindi nangyari ang hindi matatawarang bagay na ginawa ko kagabi. Kagabi kasi, lumuhod ako sa tapat ni Matilda at Julius. Humingi ako ng tawad at sinabing, "Dito ka na lang tumira, Kuya Julius." Then hinarap ko si Matilda. At sana, huwag na po kayong umalis pa, Mama. Simple lang ang kwento ko. At maaaring kwento din to ng iba. At posible ding maging kwento mo pagdating ng araw. Hindi natin masasabi kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero ito lang ang masasabi ko. Sa kwento ko nalaman ang tunay na kahulugan ng blessing in disguise. And I realize how blessed I am every now and then. Once there was a witch who fell deeply in love with a soldier. But the soldier doesn't love her in return because he was in love with the princess. The witch had been doing everything since then just to make the soldier love her. And with all her hope and spell, she made it. And a miracle came which made the soldier choose the witch over the princess. It was a starlight when the soldier finally learned to love her with all his heart, and the witch was living a happy life after she got married. But somewhere within her heart, she heard the voice of the princess cry, and all her days were cursed with the fact that she was only being loved because of the miracle. That was the time when she realized it was a story of stolen love, and she knew that it will never ever end with happily ever after. The end.